may i-upgrade natin yung protocol po ninyo dahil nahihirapan pa rin po kayo magpasuwi. Ibig sabihin may problema po yung inyong sakahan. Okay, kaya pupunta na natin sa talagang proper land preparation at unang pagbitaw ng abono at yung paggamit nyo sa early stage. Yung ginawa ko dito, diba, ginawa ko na ng actual. Yung early stage paggamit nyo ng yield more plus hypercompost na i-soil and spray sa lupa para makondisyon yung inyong sakahan kaagad para ma-force na kanyan sa early stage pa lang naka-recover na yung palay nyo at ma-force na maglalabas ng maraming ugat, lalalim yung ugat, kakapal, at makakapagpasuwi rin kayo ng ganyan na may 60, mayroon pa ngang 80. Bilangin natin yun nandun, yung dating 79, ang tagal na yun, 80 na yun yung binilang natin dun sa banda dun. At nandito na kabilang tayo yung palay natin dito. Ang gagawin na lang natin, matangkad yung palay dito, mas matangkad dun sa gubat at yung nakahiwalay. Ang gagawin natin, perkwan na kasi para matapos pagpaganyan kasi pakontra. Dapat dito tayo dadaan pa ganun para kwan, ito lang, tapos yun tapat ng pigiri, konti lang doon banda yung lilinisan natin. Ayan na yung palay natin, sharing is caring. Makikita nyo yung kung gusto nyo makita yung gitna nito, teka, para makumpleto. Baka sabihin yung gilid lang yung may sowi. O ayan, tignan yung mga sowi ng palay dito. O pagit na pa tayo. Tignan nyo yung sowi ng LP 2096 natin. Yung planting distance 20, yung iba 25, yung iba 25 yung 120 by 25, yung iba 25, yung iba 25 yung 120 by 25. Kita nyo na, linis, namamatay na yung 1 and 2, yung iba dapat mamatay na yung 1 and 2. Kita nyo, ayan yung lininisan natin, dinaanan natin yung banda. Planting height natin dito hanggang kwan na to, hanggang malayo na tayo. Pagit na pa tayo. Taka, gaganon ka hanggang puson na to. Pag bubinat itong kwan natin, bilang tayo dito sa gitna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Wala nang lalabas na suwi, talagang kwan na. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38. Natin patigas na, pansinin nyo yung dahon ng inbreed natin, yung 3 and 4 ay tumatayo na, tapos lumabas na, papalabas na yung fifth leaf dahil nasa funicle initiation at funicle differentiation na po yan. Yung sowi ay papasok pa lang sa funicle initiation yun, no? Pansinin nyo, nakatayo na, tatayo lahat yan dahil yung protocol ng Agritipid PH ay matigas, hindi po yan malambot. Okay, hindi basta-basta mapapadapa po yan kung sundin nyo yung binigay naming protocol po sa inyo. Okay, sundin nyo lang. Sa wet season, may i-upgrade natin yung protocol po ninyo dahil nahihirapan pa rin po kayo magpasuwi. Ibig sabihin may problema po yung inyong sakahan. Okay, kaya pupunta na natin sa talagang proper land preparation at unang pagbitaw ng abono at yung paggamit nyo sa early stage. Yung ginawa ko dito, diba, ginawa ko na ng actual. Yung early stage paggamit nyo ng yield more plus hypercompost na i-soil and spray sa lupa para makondisyon yung inyong sakahan kaagad para ma-force na kanyan sa early stage pa lang naka-recover na yung palay nyo at ma-force na maglalabas ng maraming ugat, lalalim yung ugat, kakapal, at makakapagpasuwi rin kayo ng ganyan na may 60, mayroon pa ngang 80.
Bilangin natin yun nandun, yung dating 79, ang tagal na yun, 80 na yun. Yung binilang natin dun sa banda dun. At nandito na kabilang tayo, mababa na yung 20. So we po dito, 20, 30, 40, 50 to 60. Yung inbreed variety po natin na LP902. Okay, malaking tulong po yan sa inyo. Kaya ginagawa po natin ito. Ina-adapt po itong imported rice na to na may katangian na parang hybrid mag-uhay, at yung sowi parang inbred ay napakaganda. Bubuin natin yung batok niyan, gagawan natin ng protocol gamit yung product ng AIMC Aggressive International Marketing Corporation para makatulong sa mga farmers talaga na magpo-produce tayo ng quality seeds. Quality seeds talaga, hindi yung batik-batik. Maraming seedborne disease. Dapat nakikita naalagaan, nakikita nyo kung paano alagaan, at dun maganda yung, kung maganda yung bunga, maganda yung maputi, maganda yun yung quality seeds. Okay, yun yung ipoproduce natin sa inyo para makatulong tayo, para maitaas natin talaga yung ani ng bansa. Plus lalagyan natin ng protocol po yan na pang 200, above 200 kaban per hectares, yung inbreed na po yan. Kaya ipag-pray nyo na mag-successful. Ang liit, 1 kilo lang yan, foundation seeds. Titignan natin for adaptability sa Luzon. Sa Mindanao, mayroon po yan. Sa Mindanao, 2 times na naitanim dun. Ito yung LP937 natin, tumatay yung dahil papasok na sa panicle differentiation to formation na po yan. Yan naman yung LP 2096 po natin. Okay, yan. Yan na po yung natin. Habang kanyan padark na po yan, hanggang voting stage na po yan, padark na po yan. Pero mapansin nyo, hindi siya nag-over sa nitrogen, because dahil tignan nyo naman yung dahon yan. Okay, ngayon wala pa sa status ng palay natin sa 50 days ngayong araw hanggang mamayang hapon. 50 days na mula nang nalipat tanim, ay wala pa kayong makitang leaf folder po dyan or dead heart. Yan po yung protocol natin. Dahil mahirap putasan yan, mahirap putasan ng uod yan kung hindi papasok dun sa funicle exertion, dun sa mismo pabitak. Yun yung voting stage sa swelling of flag leaf shift, at palabas na rin yung uhay, dun papasok entry point ng pinoproblema yung stem borer na siyang puputol sa panicle sa loob ng stock. Dun naman nanatili, dun naman ninirahan hanggang maani. Ganun po yon. Kaya kung nakapasok dyan, malambot yung puno ng palay nyo, nakapasok yan, i-spray kayo ng spray. Ayun, parang ganun, nag-i-spray nakadiretso yung sprayer nila, tapos inaamoy, ang bilis na lumakad. Iniinom yung lason, inaamoy. Saan yung tinatamaan? Dito lang sa taas, wala pang uhay yon. Saan yung pinapatay doon? Kung ang papatayin nyo leaf folder at stem borer, sa leaf folder pwede, sa stem borer nandun sa loob, sa pinaka base, nandun yung maraming insekto, BPH, black bug, full moon ngayon. Saan na yung moon? Nandyan kanina, malaki, naka full moon. Tingnan nyo, mag-prevent na kayo. Nandyan lahat yung kalaban natin. Kuto sa palay, green leaf hopper, nasa baba. Yung langaw bukid, okay, wall maggot, nasa baba. Kaya konti lang yun nasa taas. Ang problema nyo lang sa nataas, yung rice bug at leaf folder. Leaf folder naman yan, titira sa 3 to 4 dahon. Pag na yan, dyan, makikita nyo kung malapad yung dahon ng palay nyo, ipo-fold dyan. Ngayon, marami tayong mga gagamba dyan. Yan, huhuliin yung mga stem borer dyan at mga paru-paro. Marami tayong kanya, lalo kung makikita nyo nakapaibabaw yung mga sapot ng gagamba po dyan kung may hamog. Yan hindi nyo kasi mapansin, ang daming gagamba. Yung mga pahaba.
Okay? Dito, lininisan natin, pininis natin, araw-araw doon lang naman banda. Ngayon, nandito na tayo, papakita ko sa inyo. Tara, nakarami na naman tayo, pasensya na. Kasi nasa actual farming tayo, okay? Hindi tayo nagkwekwentuhang barbero po dito. Tumutulong tayo ng actual, nakikita nyo ng actual, at ituturo po natin. Pagpasensya nyo lang kung mabilis na ang magsalita. At yung ibang nasasabi natin, importante natututo po tayo. Yan, ito, yung, lilinisan natin, yun. Pansin nyo, yung barsa nga. Ayan, papakita ko mamaya sa inyo. Yung ganito, ang kwan dito, ganito, may sumingit. Yan yung tinatawag natin, barsa nga, sa Ilocano, okay? Ayan o, yan. Tanggalin natin, saan tayo magsiset up? Para makita nyo, dito na kasi papunta na ako doon, natapos ko na dito. Ito lang na pinitak kasi nga, mababa, nandyan yung kanal, nauhugot. Yung kan nito papunta doon, tapos yung tapat nito wala na, ito lang. Okay, set up natin dito para makita nyo. Ayan yung barsa nga. Malambot kasi ang bilis niyang kumain dahil nasa ibabaw siya. Mauna siyang buminat at mag-mature. Pause muna natin para makita nyo yung trinatrabaho natin at makita ng mga taga-saka. Hindi lang sa early stage pwede magtanggal kasi yan makikikain po yan. Yan yung gawain sana ng mga taga-saka po natin. Hindi yung farm owner na kagaya natin yung magtatrabaho pa dito. Ang daming natrabaho. Kasi yung taga-saka natin dapat iikot. Kagaya kahapon, nandun, nawasak yung kwan natin dyan sa gitna kasi may kanal dyan. May nagpatubig dito, pinaakyatan yung nandun sa gubat. Sinagad. Lumambot yung kan natin doon, nawasak. Kung hindi ako pumunta doon, di wala ng tubig ito banda nito. Pumunta ako ng hapon, tuloy naglinis na. Kaya ginabi na naman, naka-flashlight, ganun po tayo. Nag-uumpisa po tayo dito, naka-flashlight. Ewan ko kung alam ng taga-saka natin. Ang dami natin pinupuntahan, luging-lugi tayo kung ganun yung taga-saka natin, dapat isa puso. Kaya yung mga taga-saka po dyan, huwag nyong ilugi yung mga farm owner. Kasi kayo rin ang mawawalan ng sakahan. Hindi man na kayo makapunta sa bukid. Makaikot-ikutan nyo, kung isa puso nyo yung pagpaparmin, napakadali. At may calendar method kayo. Huwag nyong dadaan-daanan yung mga damo, makikikain po yan. Wala, sayang yung mga input nyo, kamamahal. Sayang yung anihin ninyo. Sino yung nalugi? Farm owner, siya ang gumagastos. Taga sa akin, din nalulugi po yan. Dahil, nandyan, may kita. Umani o hindi, may kita. Taga saka, yung farm owner, nalugi. Kung inuutang pa, yung puhunan, nalulugi. Okay? Kabinat na yung dito, nahuhuli dito, yung nasa gubat, hanggang kwan na yon, umabot na hanggang dito. Ayan, ganyan. May pa isa-isa lang nakasingit, tanggalin. Ayaw ko yung may nakikitang damo dyan na nakakwan. Kasi ito, pag hindi nyo pinatay, nag-scrubbing, mamumunga, nandito na naman. Halos ayaw nating gumamit ng herbicide, water management. Tanggalin nyo to. Pasin nyo na, ibalik ninyo, apakan. Para kainin din ko, gano'n. Tanggalin nyo ang ugat. Yan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Kuha tayo. Yung ginagawa natin umaga at hapon. Ginagabi, naka-flashlight. Ngayon lang ako late na pumunta dito. Kasi wala tayong hatid sundo. 4:30 nandito na tayo. Alas 4. Umiikot. Pag nagpatubig tayo, bumabalik tayo para walang mapirwisyo. Pupunta ako ng kwan, nakikita nyo naman. Sinishare ko sa group chat. Gabing gabi, alas 11, nandito ako sa palayan. Yan, teka at ipapakita ko sa inyo. Ipa isa-isa, ayaw ko yung may sumisingit. Tapos,
Ang benepisyo niyan, yung inaapakan natin na yan, yung ugat, mababalansaw, mas dadami yung ugat. Ganyan nyo. Ganyan nyo na, ibaon nyo dyan. Pagkain ng kwan na. Ang dami ng ugat sa ibabaw. Ganun lang ang gawin ninyo. Yan, mababalansaw yan, mas lalaki yung palay pa dito kasi kabilis maglabas na ugat. Ang daming sowi dito sa gitna. Baka akala nyo dyan lang sa gilid. Marami pa sanang sowi ito kung walang damo. Ganun po yun. Hindi na, medyo pagalit na tayo. Kasi dami natin prinabaho dito. Sa bukid na to. Next scrapping. Yan, sasabihin ko na, mag-uupa na lang po tayo. May nakausap na ako. Hindi pwede yung ganyan na kwan. Tayo na ang nagtrabaho dito. Uupat na lang tayo ng kung kaysa ang lakas ng target nil na daw, mani tayo ng malakas, pinaani natin, sayang naman yung mga kung gusto natin tumulong pero hindi tayo tutulungan, ay hindi maganda po yun. Sobrang kung na yun, kabaitan po natin. Ayan, yung nakapag-decide na ako next scrapping, wala tayong makuhang kung talaga yung sa puso talaga yung pagpaparming. Iba na ang tagasaka ngayon. Mag-uupa tayo next scrapping. Kahit 1,000 isang may sasalo. Panalo pa rin tayo. Dahil ang taas na ang inaani po natin. Kung hindi tayo tumutulong, wala tayong aanihin. Puro lugi. Parang yan mga nangyayari dyan sa mga katabi natin. Puro lugi. Walang kinikita. Ang farm owner puro reklamo dahil hindi mabantayan tagasaka, lalo yung mga wala naman dito, hindi nakatira, kawawa. Yung mga nasa abroad, may mga tagasaka na hindi naman makaikot. Lalaki ng puno. May planting distance tayo dito 20 by 20. Masyadong malapit. Ito banda. Ito dinamo. Ayan, yan. Ilagay ko dito. Pasensya na, medyo kuwan na tayo eh. Medyo may kuwan yan. Para makita nyo lahat ng aking ginagawa. At hindi lang, pati tagasaka. Para alam nyo yung inyong ginagawa, hindi yung kawawa naman mga farm owner, pinapabayaan yung daming gastos. Tapos hindi kayo makatulong sa pinakamahirap na trabaho. Tatabas, lahat na.
Paano yan? Kaya nakapag-decide na tayo, uupa na lang tayo. Daming pwedeng upahan. Ibinigyan ko na, second chance na yan. Nung with season, pinaubayan natin, dalawa tagasaka natin. Pinaubayan ko, supply. Kulang sa kalaman, hindi natututo. Wala nang kwan. Lumalabas sa tainga. Kakat na natin, hahaba yung videos natin. Ito yung tinatanggal natin. Madali lang tanggalin ito kasi mababaw lang ang ugat. Pero ayaw ko kasi yung may nakikitang damo. Okay, alam nyo naman na malinis tayo magkuhan. Yan. Okay, kakat na natin. Full memory na tayo. Sharing is caring. Yun yung palay natin dito. Ang gagawin na lang natin, matangkad yung palay dito. Mas matangkad dun sa gubat. Ayun, nakahiwalay. Ang gagawin natin, perkuan na. Kasi para matapos pagpaganyan kasi pakontra. Dapat dito tayo dadaan pa ganun. Para kuan. Ito lang, tapos yun. Tapat ng pigiri, konti lang dun banda. Yung lilinisan natin. Yan na yung palay natin, sharing is caring. Makikita nyo. Yung kung gusto nyo makita yung gitna nito. Teka, para makumpleto. Baka sabihin yung gilid lang yung may sowi. Yan. Tignan yung mga sowi ng palay dito. Pagit na pa tayo. Tignan nyo yung sowi ng LP 2096 natin. Yung planting distance 20 yung iba, 25 yung iba. 25 yung 120 by 25. Kita nyo na, linis. Namamatay na yung 1 and 2 yung iba. Dapat mamatay na yung 1 and 2. Kita nyo? Ayan yung lininisan natin. Dinaanan natin yung banda. Planting height natin dito. Hanggang kwan na to. Hanggang malayo na tayo. Pagit na pa tayo. Saka, gaganon ka. Hanggang puson na to. Pag bubinat itong kwan natin, bilang tayo dito sa gitna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wala nang lalabas na suwi. Talagang kwan na. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Yung susunod, 1, 2, mamatay na yung mga leaves. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Gitna pa tayo. Ang linis, di ba? Hanggang sa baba, malinis. Hindi yung palay natin ay madumi. Malinis hanggang sa baba. Nakita nyo naman. Ito, planting distance. Halos kwan na pero ang dami pa ring sobi. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH. Nandito si Agritipid PH. Handang tumulong po sa inyo. Handang tumulong po ang team. Sila Ernesto Martin, mga top fielder natin. Sir Bernard, Sir Robert, Sir Sherman,
Mga admin natin dyan, Dode RC, Madam Grace, nasa ibang bansa kasi hindi niya maharap, may negosyo siya doon. Okay, yung isang admin natin. Sila Sir Lawrence, nandyan sa kabilang grupo, may sariling protocol yan. Tignan nyo rin kung maganda. Sundan nyo kung gusto nyo. Okay, sharing is caring. Puntahan nyo YouTube channel, yung mga nagtatanong ng protocol. Puntahan nyo yung YouTube channel natin, Agritipid PH, para matuto kayo. Kasi hindi ko ma-replyan sa dami. Ang daming nag-PPM sa akin. Marami na po tayong mga konti lang follower na. Hindi naman natin pinupromote yan. Dahil nasa actual farming tayo. Ay, ang dami nag-PPM. Hindi ko masagot lahat. Kaya pinuforward ko po kayo sa mga admin. Okay, sundin nyo lang yung ibibigay ng mga admin po natin dyan. Sila Sir, marami dyan sa Davao, mayroon din tayo Sir Romel, ayan, kagagaling ang mga seed grower yan, kagagaling nila. Okay, ganun lang, sharing is caring. Maraming salamat. Andito si Agritipid, walang kaarte-arte, actual farming, theoretical, at may tamang pag-obserba, pag-analisa, at may resulta. Okay, hindi para maging ang farming natin ay hindi maging kwentong barbero na lamang. Ulit-ulitin ko po yan kasi sa social media maraming barbero po dyan. Lalo sa mga group page. Kaya ang daming naliligaw sa kanila. Okay, mali-mali. Yun lang recommendation kahit field technician pa yan or agriculturist. Kung kurang sa info, nagbase lang sa binasa na isang libro, kulang sa research, yung mga expert, ay nandyan yung purpur. Yun na lang, hindi nila ano sinasabi dyan mga technician na stem borer or fungicide. Ang recommend sa inyo, pinagagastos kayo. Tubig lang katapat niyan, okay? Papasukan nyo lang ng 8 to 10 cm, ganyan lang yung 8 to 10 cm. Para makontrol nyo, mayroong ulitin ko, magsisilbing heat sink yung tubig kasi kung malamig ang panahon, lalo February or sa wet season, lalo hybrid yan, F1, magpurpur yan. Kadalasan, F1 nga yan, mistiso. Kadalasan, yung dulo niyan paglabas, purpur na. Sa loob pa lang ng stock, purpur na. Sa panicle differentiation yan at formation, kailangan lagyan nyo ng maraming tubig para magsisilbing heat sink. Kung sa CPU, pangpainit para makakuha yung tamang temperature. Kasi pag bumagsak yung temperature doon sa tubig, sa lamig ng panahon, magkakapurpur. Unlike sa inbred, kukunti, madalas kukunti yung bilang, ay hindi basta-basta tawar at mas ma-resistant siya. Ganun na lang, sharing is caring. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH, at pakipollow nyo rin yung Facebook page natin, Yield More, Agritipid vlog po yun. Open the door. Face every wall I broke, turn into the fire that fuels my hope. Now I rise stronger than before. I'm a champion for